Bago natin umpisahan ang ating karugtong na kabanata ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Isabel Cuerda, Jerry Lauyun, Dennis Gailmer, Geraldine, Michael Kim Perez, Julius de Guzman, Arian Mark Diaz, Neri John Torres, Dato Arcal, Ron Neil Pinasu, Jenuel John Amilao Robles, Jeffrey Condat, at Kapitan. Maraming salamat sa suporta mga lods. At sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay sumugod na nga ang mga low-rank zombie sa kadahilanang naamoy nito ang dugo na itinapon ng ating bida mula sa kinatatayuan ng isang native zombie, at nagsisugod na ang mga low-rank zombies ngunit nakatayo lang ang native type zombie at di kumikilos kahit tinatambangan na ito ng maraming low-rank zombies, ngunit masyadong malakas ito, habang napapaligiran na ito ng mahihinang zombies, ay pumikawala ito ng malakas at nakamamatay na kapangyarihan. Tumusok ang mga kapangyarihan nitong ugat na may mga tinek sa katawan ng mga zombies, at napatay niya ang mga ito sa isang atake lamang. At sa di kalayuan naman, ang ating bida ay pinapanood ang kaganapan, gamit ang monocular na dala nito. At sa pagmamasid nito ay namangha ito sa lakas na pinapakita ng isang native type zombie, dahil may mga espesyal itong atake, at sa bawat pinapakawalan nitong atake ay makikita rito na malakas ang pinapakawalan nito. Dahil kaya niyang patayin ang mga ito sa isang tira lamang, batid ng ating bida na ganito ang kahihinatnan, ginamit lang nito ang mga mahihinang zombies para mapuwersa ito na gamitin ang buong kapangyarihan at manghina, at saka niya ito haharapin. Dahil sa dami ng low-rank zombies ay na-corner na nga ito, di batid akalain ng native type zombie na ganito ito kadami, ngunit tumalon ito ng mataas. Sa pagkakatalon nito mula sa ere ay gumamit ito ng espesyal at malawakang atake, para paksain ang mga mahihinang zombies, at pumikawala na nga ito ng malakas at nakamamatay na atake. Dagdag pa nito gumamit din ito ng hugis bilog na kapangyarihan para ikulong at durugan ang mga low-rank na zombies. At lumabas na nga ang ating bida para tignan ang kaganapan, dahil batid nito na parang nauubos na ang lahat ng mahihinang zombies. Dagdag pa ng ating bida na napatay niya ito ng ganun lang kabilis. At nagtungo na nga ang ating bida sa pinangyarihan gamit ang kanyang motor para makumpirma nito kung wala na bang natitirang zombies mula roon. At habang kinakalaban ng native type zombie ang mga low-rank zombies ay napuwersa ito dahil gumamit ito ng mga espesyal na atake, at nagdulot ito ng atensyon sa ibang zombies na malapit, at paparating na din ang mga ito. At habang papalapit ang ating bida ay napansin nito na parang natalo nito kaagad ang lahat ng zombies na papalapit, sa kadahilanang wala ng zombies sa paligid, at dagdag pa nito na, kakailanganin nito ng mas malakas na zombies, para ipangtapat dito dahil batid ng ating bida na kahit ito ay pagod na, hindi pera niya ito kayang talunin. Dagdag pa nito kung gayong tapos na nga ang laban, baka makabawi ito ng lakas, sa kadahilanang andyan ang crystal para tulungan ito na maka-recover kaagad, magiging mas mahihirapan ang ating bida na harapin ito. Nakalapit na nga ang ating bida sa pinangyarihan, sa paglapit nito ay laking gulat ng ating bida at ang native type zombie sa kadahilanang may umuungol na isang malaking halimaw papalapit, at ito ay ang mutated beast. Galit na galit itong nakatingin sa native type zombie, biglang sumugod na nga ito, at sabay pumikawala din ng isang atake ang native zombie ngunit madali lang itong sinalag ng mutated beast gamit ang mga kuko nito. Sa pagsugod ng mutated beast ay natamba ang native type zombie, at akmang sasakmalin niya na ito ngunit pumikawala ng kapangyarihan ang native type zombie mula sa gilid nito, at di kaagad ito napansin ng mutated beast dahil sa bilis ng atakeng pinakawalan nito, at tumilapon ito papalayo. Habang nanunood ang ating bida ay nabigla ito sa mga nasaksihan niya dahil batid nito na kaya itong talunin ng mutated beast at hindi pwedeng mangyari yun, dahil ang mutated beast ay may kakayahan nito na lalong lumakas, pag nakain nito ang mga nakakalaban nito at baka ito ay mag-evolve. Tumayo na nga ang native zombie sa pagkakatambo nito, habang galit na nakatingin ang mutated beast. At inumpisahan na ngang atakehin ng native zombie ang mutated beast, pero madali lang nitong nailagan ang atake nito. Gulat na nagtataka ang native zombie dahil ramdam nito na parang nalalapit na ang limitasyon nito sa paggamit ng kapangyarihan, at nabigla ito dahil nasa harapan na nito ang mutated beast at akmang sasakmalin na siya nito, at nakagat nga nito sa balikat ang native type zombie. Bumagsak sa pagkakasakmal ang native zombie, at nagulat ang ating bida baka mangyari ang kinatatikote niya, na baka mag-evolve ang mutated beast pag natalo at napatay ito.
Di makagalaw sa pagkabigla ang ating bida, nakatingin lang ito habang nagugulat kung patay na ba ang native zombie. Pagtatakang tanong nito na bakit di ito gumagalaw. At akmang kakainin na nga ito ng mutated beast pero napansin ng ating bida na hindi pa nawawala ang aura nito. At pumapakawala na nga ito ng isang malakas na kapangyarihan, tumusok ang kapangyarihan nito sa katawan ng mutated beast at ito ang ikinasawi ng mutated beast. Napaisip ang ating bida na sadyang napakatuso nitong native zombie, dahil balak nitong akitin ang ating bida papalapit at gamitin ang huling lakas nito, at patayin siya kasama ang mutated beast. Buti na lang at napansin nito na may aura pa ito, at dahan-dahan na nga itong tumayo. At sa pagkatayo nito ay ngumiti ito sa ating bida na nakakaloko, dahil pinuri nito ang ating bida sa kadahilanang hindi niya ito naloko at naging matalino ito sa pagdedesisyon at tinawag niya ito na isang mahinang nilalang. At dagdag pa nito, sa tingin mo kaya muna ako ngayon? At tugon naman na nakatingin ang ating bida na ako dapat ang nagtatanong sayo niyan. Pinunit na nga ng ating bida ang jacket na suot nito, at bumaba na ito. Wika ng native zombie na hindi ko inakala na babalik ka pa para mamatay. Sagot na tugon naman ng ating bida na may kailangan ako dito, kailangan ko yung kunin bago ako umalis. Pumakawala na nga ng kapangyarihan ang native zombie, pero madali kaagad itong napansin ng ating bida, sinalubong niya ito gamit ang kanyang kutsilyo, at napuna nito na bumabagal ang ginawa nitong atake. At sabay pumakawala na naman ito ng magkasabay na atake ngunit laking pagtataka ng ating bida dahil nakikita na nito bawat galaw na pinapakawala ng native zombie, sa kadahilanang nanghihina na ang native zombie, naging kapantay na nito ang dalawang antas ng probe nito. At madali lang nitong pinutol yung mga atake na ginawa ng zombie, sambit na sigaw ng zombie sumpain ka, huwag kang maangas. Galit na sumugod ang native zombie dahil madali lang nitong natatalo ang mga atake na ginawa nito. Sa pagkakasugod nito ay bigla itong natigilan gawa ng biglang sumulpot sa harapan niya ang ating bida. At nagulat ang ating bida sa kadahilanang may tinatago pa pala itong lakas. Takang pagtatanong nito, dahil ba ito sa awakened source? Kaya ito lumakas, binigyan ba ito ng enerhiya? At nagbago na nga ang anyo nito, at wika nito sa ating bida, humanda ka na. Ito na ang magiging katapusan mo. Umatake na nga ang zombie pero naiwasan pa rin ito ng ating bida, hindi ito huminto sa pag-atake habang puro iwas lang ang ginawa ng ating bida. Batid ng ating bida pag nataman siya nito ay malaki ang pinsala na matatamaw niya, at napag-isipan na nga ng ating bida na kailangan niyang tumakbo muna at umalis, sa pagtalo ng ating bida ay nabigla ito sa kadahilanang napaghandaan na ito ng zombie, hinaranggan nito ang ating bida para di ito makatakas. Sambit nito na nagagalit sa tingin mo hahayaan kitang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Sabay pumakawala ito ng malakas na atake muntik ng matamaan ang mata ng ating bida subalit huminto ito, at pamatak na lang bigla ang mga dugo. Ito ay ang dugo ng zombie dahil umabot na ito sa sukdulan, at bigla na lang itong bumagsak at napaluhod. Takang nagtatanong ang ating bida kung ano ang nangyayari, habang umuubo ang zombie at namimilipit ito sa sakit. At dito napagtanto ng ating bida na umabot na nga sa limitasyon ang katawan nito, dulot ng hindi na kinaya ng katawan nito ang enerhiya na binibigay ng crystal, at dahil din sa pakikipaglaban nito ng walang hinto. At tingin na sabi ng ating bida kaawa-awang kasangkapan. Narinig ito ng zombie at pumakawala ng isang atake sambit nito papatayin kita. Ngunit madali lang nitong hinati ng ating bida gamit ang kutsilyo nito. At wika ng ating bida, huwag ka nang magpupumiglas, sabay umatake ang ating bida papalapit, at pinutol nga nito ang mga paa nito at bumagsak ito, at nagpupumiglas ito na umaatake at nagsasabing bakit nagpupunsigi kang kunin ang awakened source na ito. Sabay pinaghahati ng ating bida ang atakeng ginawa nito at sambit nito habang nakatutok ang patalim nito sa kanyang mata. Hindi mo na kailangan pang malaman sabay tusok nito sa mata ng zombie, at tugon nito na sumisigaw. Sumpain ka. Isa ka lang tao. Itinaas ng ating bida ang hawak-hawak nitong kutsilyo para tapusin na ito, ngunit pumakawala pa rin ito ng isang atake ngunit madali lang itong naputol ng ating bida at winisiwas nito ang kanyang kutsilyo at pinagpuputol ang mga galami nito. Sa isip ng ating bida lahat tayo may mga bagay na kailangan nating protektahan, pero dahil sa malakas ang aking kalaban, ay nagkamali ako. Ang walang katapusang pagkakasala at panghihinayang ay bumalot sa aking buong katawan.
Kaya ipinangako ko na magkaroon ng isip na protektahan, natutunan ko ito sa buong 20 taon. At wika niya dito sa native zombie na nakatutok ang kutsilyo nito. Naiintindihan kita, patuloy kang lumalaban para protektahan ang Crystal, hanggang sa mamatay ang kalaban. At winikasan na nga ito ng ating bida. At kinuha na nga ito ng ating bida, tanong sa isip nito, na ito ba ang kapangyarihan ng Awakened Source? Ito ay mahiwaga, dahil dito maaari bang ma-awaken ang kakayahan ni Zinyo. Kailangan kong bumalik kaagad at sabihin sa kanya ang magandang balitang ito. Ngunit may narinig itong tunog, ito ay nanggagaling sa katawan ng mutated beast, tak ang pagtatanong ng ating bida kung buhay pa kaya ito. Nagulat na lang ang ating bida dahil nababalutan pa rin ito ng aura, at biglang lumabas ang aura nito mula sa katawan, at laking gulat ng ating bida dahil, ang halimaw na iyon ay buntis pala. Sa pagkakaalam nito pag nagiging zombies, ay nawawala na ito ng kakayahan para gumawa ng bata sa kanyang tiyan, ngunit ang anak ng mutated zombie na nasa tiyan ay ginagawang enerhiya at hinihigop ito ng ina, ngunit namatay ang ina nito bago ito hinigop, kaya ang bata monster na nasa tiyan ay nakaligtas at minana nito ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang ina. Masyadong bihira ang ganitong sitwasyon. Ito ay isang hindi inaasahang gantimpala. At hinawakan niya ito sa pagkakahawak niya dito ay kinakabahan ito. Ang ganitong uri ng bagong panganak na halimaw ay may posibilidad na mapaamo. Kailangan lang nitong makita ang ating bida, pagkamulat ng kanyang mga mata. At tatrituhan siya nito na para niyang pamilya, at magiging ganap na tapat ito sa kanya. Nagtagumpay ba ako? At sambit na tugon ng batang beast monster gugu. At dinilaan na nga siya nito. Nagtagumpay ito at napaamo nito ang halimaw, ang gantimpala ngayon ay maganda, dagdag pa ng ating bida mula ngayon alagaan mo ako, at kailangan bigyan din kita ng isang pangalan. At ang ipapangalan ko sa iyo ay Jin Bao. At ikaalas 6:30 na ng oras ng gabi, kailangan nang umuwi ng ating bida sa kanilang bahay at inilagay niya na si Jin Bao sa loob ng kanyang bag, dahil ito ay mahina pa, at kailangan pa muna nito na magpahinga. Dagdag pa nito na malapit ng gumabi at kailangan na nitong magmadali sa pag-uwi dahil mahihirapan ito paggabi na. Kaya ginamit na nito ang kanyang buong bilis at sa pagtakbo nito ay di nito batid na naiiwan pala sa mga bakas nito ang enerhiya ng Awakened Source sa bawat dinadaanan nito, at napukaw nito ang atensyon ng mga zombies na nasa malapit, at kumalat na nga ang enerhiya nito sa buong syudad. At ang Awakened Source ay lumiliwanag, dagdag pa ng ating bida at gumagabi na nga lalong namumuo ang aura ng mga zombie sa paligid, at kumakalat na ang enerhiya ng Awakened Source kaya baka may mga zombies na nag-evolve dahil dito. Kaya dali-daling tumatakbo papalayo ang ating bida, ngunit napahinto ito sa kadahilanang nabiyak ang mga semento sa kinatatayuan nito. Napaatras ito at nag-aalala dahil batid nito na halimaw ang may gawa kaya nabiyak ang mga daan. At lumabas na nga ang mga mutated na daga sa harap nito, at sa isip ng ating bida na ito ang mga pinaka-nakakainis kalabanan dahil sobrang dami nito. Dagdag pa nito na ang Awakened Source ba ang habol ng mga ito. At sumugod na nga ang mga mutated rats batid ng ating bida na mahihirapan siya kalabanan ang mga ito dahil hindi pa ito naka-recover ng kanyang lakas. Kaya kailangan niya muna magtago at humanap ng ligtas na lugar. Tumalon ito sa itaas ng street light, pagkatingin ng ating bida mula sa baba ay nakita nito na kinakagat ng mga daga ang poste na kinatatayuan niya, kaya tumakbo ito papalayo, pero sa pagtakbo nito ay sinusundan pa rin siya ng mga mutated rats. Habang hinabol ito ng mga mutated na daga ay nakita ito ni Siake gamit ang kanyang monocular, inobserbahan ito ni Siake sa kadahilanang nabigla ito sa bilis na pinapakita ng ating bida, at humanga sa pagmamasid dahil nakaya ng ating bida na iwasan ang mga atake ng mutated rats kahit sabay-sabay na umaatake ang 5 mutated rats, at takang pagtatanong nito kung sino ito. At inutusan na nito si Ling Wenwen para tawagan si Lao Li at ang iba, sabihan mo sila na maghanda at antayin ang aking order. Sang-ayon na tugon naman ni Ling Wenwen. At sa kabilang banda hinahabol na nga ng mutated rats ang ating bida, dali-daling itong tumakbo papunta sa isang factory para doon magtago, at random na nito ang pagod, muntik na itong maabutan ng mga mutated rats ngunit nakalusot kaagad ito sa bakal na pader at naiwan ang mga mutated rats dahil di ito nakalusot, dahil sa laki ng mga katawan nito. Pagod na nakatingin ang ating bida sa mga mutated na daga, at sa kabilang banda unti-unting nawawala ang crystal mula sa bag nito.
Pinagpatuloy na nga ng ating bida ang paghahanap ng ligtas na lugar dahil batid nito na hindi magtatagal ang bakal na pintuan na yun, at kung tama ang hinala ng ating bida na ang Awakened Source ang mga pakay nito ay madali lang nitong mahahanap ang ating bida kahit saan man ito magtago. At dagdag pa nito na baka hindi ito makakauwi ngayon gabi, at kailangan ito antayin na mag-umaga bago ito makaalis. At di pa ito nakaka-recover sa kanyang lakas. Tinignan nito ang kanyang bag, laking pagtataka nito dahil nawala na ang Awakened Source mula sa kanyang bag. At napatanong ito kung nalaglag ba ito. Napagtanto nito na hindi ito nahulog gayong humahabol pa sa kanya ang mga mutated beast. Maaari bang na-absorb ba ito ni Jin Bao? Pa-like and subscribe mga Lodi, maraming salamat.